ngayon, ito ngayon may bago. Ito ngayon ang bagong komento ni Juan Ponce Enrile. Feeling ko, parang it's out of the blue no? Parang it's out of the blue. Parang hindi siya, di ba, hindi naman masyadong issue ngayon yung drug war. Or baka kasi dahil naglabas ng statement sino ba ta? Si DOJ Secretary na makikipagtulungan na slowly, no, na mag-uumpisa na siya maipag-meet kay ICC. Oo. At marami hong naglalabasan. Actually, sa kampo po ng mga DDMs, ito nga yung nakakatawa eh. Marami hong naglalabasang post na sinisisi si PBBM sa bawat isang krimen na nagaganap sa Pilipinas. Lahat ng krimen, kahit personal ang motibo, kasalanan ni Bongbong Marcos. Example, doon sa isang post kanina, may nakita ako sa isang bubulagers. Sabi niya, yung balita is merong isang babae na tapos pinugutan. Ganun. Oo. Sinare niya yung post. Pag share niya ng post, sinisisi niya si Bongbong Marcos. Tapos meron pang isa na meron doon isang bata na nakita na ginahan and all of that, kasalanan doon ni Bongbong Marcos. Meron pang isa, kasalanan doon ni Bongbong Marcos, napatay itong taong ito kasi dumadami yung krimen dahil dumadami yung addict, kasi presidente, addict, etc. etc. Which is funny. Kasi alam nyo mga kutsero, bakit kapag si Digong ang nagsalita na ang criminal liability is personal, palakpakan silang lahat. Ganyan si Rodrigo Duterte, ganyan kakagaling. Mukha nyo. Mukha nyo. Pinakita lamang nitong mga Duterte bubulagers na to, yung kanilang double standard. Yung kanilang pagiging ipokrito. Oo. Ngayon, yun ang pag-uusapan. Kasi, nagkomento itong si Enrile tungkol dyan sa... Ito pa pala, isa rin palang umiikot na na balita at propaganda. Sinasabi nila, kaya daw mas tahimik nung panahon ni Digong. Oo, kasi pinapatay daw yung mga adik. Dapat daw patayin na lang yung mga pusher tsaka yung mga adik kasi yun ang deserve nila para tumahimik ang bansa. Oo. Hindi ko alam, may death penalty na pala sa Pilipinas. Hindi ko alam na gano'n na pala tayo ngayon. No? Tinotolerate na natin ang extrajudicial killings. Oo. So yun ang kinokontra ngayon. Nitong si Juan Ponce Enrile. Anong sabi ni Enrile? Ito. Okay. Ito sabi ni Enrile. Many of the former PRRD followers are advocates and supporters of strong arm style of government. They think that the PRRD drug war was a legitimate law enforcement policy. Yeah. Sa Tagalog, kasi sabi ni Enrile, marami daw sa mga humahanga at sumusuporta sa advokasya ni Rodrigo Roa Duterte ay pabor sa kanyang kamay na bakal. Yan, di ba yung nauso nun eh? Kamay na bakal. Yan. Kamay na bakal. Pabor daw doon sa kamay na bakal niya. Sabi. Ang iniisip nila, ito raw ay isang lehitimong polisiya ng isang gobyerno. Okay daw yan. Hindi raw ganun yun. Sabi ni JP. Dinurog na naman niya si Rodrigo Duterte. Hindi raw ganun yun. Sabi. The anti-drug law did not, to my recollection, authorize killing suspected people with impunity. No Congress under our constitutional law ever authorized summary killings of suspected people. Even criminals caught red-handed are not authorized by law to be killed summarily unless they resisted with violence. Police power in this country is not a license to kill,
suspected people with impunity. Police power is generally controlled by law and due process. Our Constitution abhors the death penalty. So yan po sinabi ni Juan Ponce Enrile. Medyo mabigat yung kanyang binitawang salita. Na yung Constitution daw natin ay hindi pro death penalty. Well, actually may provision naman yata sa death penalty sa Constitution. If I'm not mistaken, may allowance for death penalty. Pero kailangan merong enabling law. Kailangan merong batas on the death penalty. Anyway, going back. Ito kasi yung yung paulit-ulit na tinuro sa atin ng mga Duterte nung panahon niya. Na okay lang yan. Okay lang yan. Baka addict naman yan eh. Oo. Okay lang yan. Kasi gumagawa ng krimen eh. Sinisira yung bayan ko. Ganun pa si Digong nun, di ba? Alala niya. Sinisira niya ang bayan ko. Huwag niyong sirain ang bayan ko, kundi papatayin ko kayo. Sabi. Nagtatago siya sa likod ng nationalismo. Oo. Nagtago siya sa likuran ng parents patriae. Ama daw ng bansa. Bilang ama ng bansa. Nagtago siya sa ganung ibahe. Pero wala akong ganun. Hindi mo yun. It is not a legitimate law enforcement policy. Alam nyo kasi mga kotsero, kung lehitimo kasi yan, ba't nila dinideny na nagpapatay sila? Kung lehitimo kasi yan, bakit nyo dinideny na nagpapatay kayo? Okay lang dapat yun. Huwag kayo dapat mahiya. So, ba't nyo dinideny na nag-utos si Rodrigo Duterte na patayin lahat ng mga nahuhuling drug pusher? Diba? Huwag nyo i-deny. Kung lehitimo yan, huwag kayo mahiya. Ngayon nga lang, di na kayo nahiya. Sa issue pa ng saka kayo nahiya. Sa issue. Nung pumapatay kayo ng mga Pilipino, hindi kayo nahiya. Ngayong sinisita kayo, saka kayo nahiya. Walang ganun. Ano ba kasi nasabi ng Constitution tungkol dyan? Kasi meron nung kasi tayong even criminals caught red-handed are not authorized by law to be killed summarily. O kasi naprotektado ko kasi ng Constitution yan, mga kotsero. Ito, number 1 pa yan. Pinakauna pa yan. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Pero anong tinuro ni Digong? Anong sinabi ni Digong? Tinuruan niya mga pulis. Ang sabi niya, udyukan niyong maglabas ng bakal. Udyukan niyo. Udyukan niyo maglabas ng baril. Udyukan niyo yung inyong mga inaaresto na lumaban sa inyo. Para pag lumaban, patayin niyo na. Utos eh. Yun yung utos eh. Diba? Inamin naman niya yun. Diba nung hearing sa Senado? Oo. Sa sobrang gigil niya kay Risa Ontiveros, napaamin siya. Sinabi daw niya sa mga kapulisan, udyukan nyo yung mga pusher na lumaban sa inyo. Tapos patayin nyo. Nasaan ang due process din? Dito nga lang eh. Section 2, hindi ka pwedeng i-search sa inyong tahanan. Hindi ka pwedeng arestuhin ng walang wara. Ito. Section 12. Any person under investigation. Kapag iniimbestigahan ka, for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent on Miranda rights and to have competent and independent counsel
preferably of his own choice. If the person cannot afford the services, oh yan, Miranda rights to. Yung bang mga hinuhuli, alam nila yung kanilang krimen. Binasahan ba sila ng kanilang mga karapatan? Hindi. Bakit? Pinatay. Ano pa? Para saan pa? Maski nga si Rodrigo Duterte, hindi siya sigurado sa drug matrix niya eh. Inamin niya yon sa hearing. Inamin niya sa hearing, di ba, kay Gutierrez? Yung drug matrix niya, sabi niya, galing, it's a consolidated list from PNP and PIDEA. Sabi ng PIDEA, wala ho kaming listahang binibigay sa kanya. Oh, edi huli yung kasinungalingan niya. Ano lang ang ginawa ng war on drugs? Pumatay ng tao, that's it. Yun lang ang naging accomplishment niya. Yun lang ang accomplishment niya. Ito, si Bato. Ito pa, si Bato. Bago yan. Sabi, ang war on drugs ay para sa future generation. Oh, sabi ni Bato. Yan, no? Halos lahat magsasabi sa iyo, hindi nga natin tinatanong lalapit sa atin at magsusumbong. Sir, andyan na naman sila, sir. Nagkakalat na naman. Noon nagsipaglayasan na. Talaga ba? Oo. Nagsipagtago. Ngayon, andyan na naman. Parang candy na naman ang binibenta yung drugs sa kalsada. Sabi. Kaya namin ginawa ni Pangulong Duterte yon dahil mahal na mahal namin ang kabataan. Ayan na naman tayo. Gaslighting kayo, mga hayop kayo. Dahil mahal naman namin ang kabataan na maisalba ang kabataan sa problema sa illegal na droga. Kung wala akong pakialam, anong pakialam ko? Chief PNP ako. After nyan, mag-retire ako. May retirement ako. Bakit ako papasok sa problema? Dahil iniisip namin ang future generation ng Pilipinas. Oh, come on, Bato de la Rosa. Mag-isip ka ng bagong bullshit na pwede mong ipakain sa mga sumusunod sa'yo because we're not buying this. Anong future generation ang pinagsasabi nyo? Marami pa rin addict nung panahon nyo. Ulitin ko lang. Buti sana, kung may pampalubag loob kayo, wala naman kayong pampalubag loob. Kahit sabihin natin maraming namatay, o sige, maraming namatay, masama na nga yun eh. Pero kung nasawatan nyo talaga ang droga at wala na, talagang wala na, zero. Medyo mag-iisip pa ang tao kahit pa paano. Kaso mo hindi. Bakit? Kasi, maski si Rodrigo Duterte, siya mismo umamin. His drug war is a failure. Mga DDMs, andyan pa ba kayo? Siya mismo, umamin, palya. When I became president, I said I can clean it in 6 months and after that, I realized I was wrong. Best president pa rin, mga DDS. Maybe it's hubris. It was campaign time. We were all full of bluster during the campaign. Nagyabang lang daw siya, sabi niya. Nagyabang lang naman ako nun eh. Sabi ni Digo. Kaya sabi niya, ayaw daw niya ng korupsyon, ayaw niya sa droga. Siya mismo nakakita. When the records were opened, 6 generals of the PNP were playing with drugs. I said, how can we survive this? Paano na? Ay, talaga? Presidente ka? Presidente ka? Hindi mo alam ang gagawin sa mga generals na nagpupush ng droga? Sa mga generals sa protector ng sindikato? Hindi mo alam ang gagawin? Presidente ka? Anong klase kang presidente? Mas weak ka pa pala. Sinasabi nyo, si PBBM ang weak. Eto pala, ayan o. Presidente ka, hindi mo alam ang gagawin sa mga general na naglalaro ng droga? Kill them all. Ayan o, may 6 kang general. Napatay mo ba yan? Hindi. You destroy my country and my children, I will kill you. Ewan ko sa'yo. Duwag. Duwag. Ano nangyari kay PBBM? Anong ginawa niya ngayon sa mga pulis na Scalawag? Pinag-mass resignation niya, di ba, yung mga general? Tapos, yung mga nakitaan nila ng involvement sa drugs, anong ginawa ni PBBM? Anong ginawa ng Marcos administration? 29 active ex-cops face arrest warrants over 2022 Mayo drug mix. Tumakas na nga yung isa Nagtago na. 29 yan. Si Digong, hindi niya alam ang gagawin sa 6 na general. Ano yun?
O, ayan, oh. Hindi niya alam anong gagawin. Uy, may 6 na general akong involved sa drugs. Anong gagawin natin? IPBBM. 29, tanggal. May warrant of arrest. Ganyan ang gagawin mo, Digong. Ganyan ang gagawin. Kaso nga mo, tanga ka. Ang pinatay niya, yung mga walang laban. Ang pinatay niya, yung mga small time. Oo. Pero yung mga sindikato, hindi niya dinala. How do we survive this? How do we survive this? 6? Hindi mo nagalaw? Presidente ka ng Pilipinas? Wala kang nagawa? Kung pwede lang talaga. Ito ka. Ito ka. Hindi mo na pa-aresto sa DILG yan? Parang wala kang PNP chief. Anong nagawa ni Bato dyan? Wala. Simple lang naman eh. Basic. Kasuhan mo, pa-aresto mo. O, di ba? Ganyan kawalang kwenta si Digong. Ganyan kawalang kwenta yung war on drugs niya. Kaya nagtataka ako dito sa mga dito sa mga Digonggong supporters na to. Hanggang ngayon, ginagawa nilang parang Duterte legacy yan. Ang ganda-ganda ng panahon ni Digong. Walang drugs. Excuse me? Walang drugs? 6.4 billion na nakapasok sa Pilipinas na hindi nahuli. Kalokohan yan. Kaya nga tama si Enrile. Palyado yung war on drugs ni Digong. Palyado yung war on drugs ni Digong. Pumatay lang siya ng napakaraming tao. Mas nga si PBBM, di ba, hindi lang sinabi. Wait, may nagiging dito eh. Noong panahon ni Digong, yung mga pulis mismo ang umaabuso sa war on drugs. At yung mga sindikato, mas lalo pang lumakas. Imagine. Kaya hindi ako magtataka, mga kutsero, kung tama ang sinabi ni Akop. Nagtatag lang sa war on drugs, ginawa lamang itong paraan para palakasin ang grand criminal enterprise ni Rodrigo Roa Duterte.